Ipinapakita sa aklat ng pahayag ang karangalan ng trono ng Diyos. Napapalibutan ito ng 24 na matatanda, 4 na kakaibang nilalang at ng misteryosong mga gulong na tinatawag na Ophanim. Ang pangitain na ito ay humihila sa kaluluwa ng tao patungo sa pinakamalalim na hiwaga ng pag-iral. Hindi inilalarawan ni Juan ang kanyang nakita bilang simbolo, kundi bilang isang buhay na realidad na puno ng kapangyarihan. Ito ang sentro ng awtoridad, ang lugar kung saan pinamumunuan at pinananatiling buo ang sansinukob sa pamamagitan ng banal na salita. Nang sabihin ni Juan na nakita niyang may nakaupo sa trono, kumikislap na parang mga mamahaling bato, may kidlat at kulog na umaalingaw-ngaw, hindi niya inilalarawan ang isang tahimik na tanawin. Ipinapakita niya ang isang buhay na kaharian, masigla at aktibo. Mula sa trono na ito, nagmumula ang pamumuno ng Diyos. Ang 24 na matatanda ay kumakatawan sa buong pagtitipon ng mga taong iniligtas. Ang mga kerubin ay walang tigil sa pagdedeklara ng kabanalan ng Diyos. Ang mga Ophanim, mga gulong na puno ng mga mata, ay paalala na ang Diyos ay nakakakita ng lahat at nasa lahat ng dako. Sa pahayag Kabanata 4, Talata 2, inilalarawan ang kamanghamanghang tagpong ito. Ang 24 na matatanda na may koronang ginto ay hindi lang bahagi ng tanawin, ipinapakita nila ang isang malalim na katotohanan. Sila ang mga nanatiling tapat at tumanggap ng koronang buhay ayon sa pangako ng pahayag Kabanata 2, Talata 10. Manatili kang tapat kahit sa harap ng kamatayan at gagantimpalaan kita ng koronang buhay. Ang mga matandang ito ay nakasuot ng puti, simbolo na sila'y nilinis ng dugo ng kordero. Nakaupo rin sila sa mga trono, nakikibahagi sa pamumuno ni Kristo. Sa kanilang pagsamba, inaalis nila ang kanilang mga korona at inilalagay ito sa harap ng tunay na karapat-dapat sa papuri. Palibot ng trono ay ang 4 na buhay na nilalang. Ang mga kahangahangang nilalang na ito ay walang humpay sa pagpuri sa kabanalan ng Diyos, araw at gabi. Sa pahayag Kabanata 4, Talata 8, ganito ang paglalarawan sa kanila. Bawat isa sa 4 na nilalang ay may 6 na pakpak at puno ng mata. Kahit sa ilalim ng kanilang mga pakpak, hindi sila tumitigil sa pagsasabi araw o gabi, "Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang noon, siya ngayon at siyang darating." Ang mga tagapangalaga ng trono ay sumasalamin sa kalikasan ng Diyos sa pamamagitan ng mga bahagi ng nilikha. Ang leon ay nagpapakita ng kapangyarihan, ang baka ng paglilingkod, ang mukha ng tao ng pag-iisip, at ang agila ng paningin mula sa langit. Ngunit may higit pa roon, kasama rin sa pangitain ang mga Ophanim, ang parehong mga gulong na nakita ni Ezekiel. Ngayon ay muling lumilitaw sa pahayag. Inilalarawan silang parang isang gulong sa loob ng isa pang gulong. Nakakakilos sila sa anumang direksyon nang hindi kailangang lumiko. Nagpapakita ng perpektong kakayahan ng Diyos na pamunuan ang buong nilikha. Sa Ezekiel Kabanata 1, Talata 11, sinasabi, "Kapag gumalaw ang mga nilalang, gumagalaw din ang mga gulong na nasa tabi nila, at kapag sila'y umaangat, umaangat din ang mga gulong." Ipinapakita ng mga gulong na ito ang isang Diyos na hindi malayo. Siya ay nasa lahat ng dako, pinamumunuan ng kasaysayan ng may ganap na kaalaman. Ang larawan ng mga matatanda, kerubin at mga gulong ay bumubuo ng isang tanawin na puno ng pagsamba, katarungan, pangitain at karunungan. Ang nakita ni Juan ay hindi lamang larawan. Ito ay isang paanyaya upang kilalanin ang isang tunay at mas mataas na kaharian na tahimik, ngunit makapangyarihang namumuno sa lahat. Dito sa trono, dumarating ang kordero upang kunin ang balumbon na may selyo at simulan ang huling kabanata ng kasaysayan.
Ngunit may isang mahalagang tanong na lumilitaw mula sa pangitain na ito. Sino ba talaga ang 24 na matatanda na nakaupo sa mga trono sa paligid ng pangunahing trono? Sila ba ay mga nilalang ng langit, mga simbolikong figura, o kinakatawan ba nila ang niluwalhating iglesia na ngayon naghahari kasama ni Kristo? May ilang mahalagang pahiwatig ang ibinigay sa atin ng pahayag. Sa maingat na pagtingin sa kanilang kasuotan, sa mga koronang suot nila at sa kanilang kilos sa harap ng kordero, makikita natin na may mas malalim na kahulugan ang kanilang papel. Ito ang panimulang hakbang upang maunawaan ang kaluwalhatian ng trono ng Diyos at ang pagkakakilanlan ng mga pinarangalan na maupo sa tabi nito. Upang maunawaan kung sino ang mga matatandang ito, kailangang balikan natin ang panahon ni Juan sa isla ng Patmos, ang kanyang pagkakabilanggo at kung paano nagsimula ang pangitain ipinapaalala sa atin ng nangyari kay Juan, na kahit ang tanikala at pag-iisa ay hindi hadlang sa isang banal na pahayag. Mula sa Patmos, nagsimula ang pangitain ng trono hindi sa pamamagitan ng mahabang paliwanag o dahan-dahang paglapit, kundi sa isang biglaan at makapangyarihang tanawin. Ang trono ay lumitaw sa gitna ng lahat, hindi katang-isip o malayo, kundi ganap na totoo at malapit. Ang nakaupo sa trono ay kumikislap na parang haspe at kornalina, mga batong maningning at magaganda. Ang liwanag na ito ay sumasalamin sa kadalisayan, autoridad at dignidad ng isang hari. May isang makinang na bahagharing kulay, berde na pumapalibot sa trono na parang esmeralda. Ang bahagharing ito ay simbolo ng walang hanggang pangako na ang katarungan ng Diyos ay hindi kailanman humihiwalay sa kanyang kabutihan. Ang perpektong timpla ng katarungan at awa ay unang pahiwatig sa pag-unawa ng hiwaga ng trono. Mula sa trono ay lumalabas ang mga kidlat at tunog ng kulog, nagpapakita ng makapangyarihang presensya ng Diyos. Ngunit nananatili ang bahaghari, paalala na ang kanyang katarungan ay laging may kasamang pag-ibig. Ang trono ang lugar kung saan nagtatagpo ang takot at pag-asa. Dito humaharap ang bawat tao, pinuno at bansa sa kanilang kapalaran. Mula sa sentrong ito, lumalabas ang mga salitang nagpapanatili ng kaayusan ng sansinukob. Hindi tungkol sa isang ideya o panaginip ang sinasabi ni Juan. Ibinubunyag niya ang pinakatiyak na katotohanang espiritual, ang trono, ang puso ng lahat. Walang imperyo ang makatatayo laban dito. Ang awit 77 ay nagpapakita ng katulad na larawan. Ulap at matinding dilim ang nakapalibot sa kanya. Katuwiran at katarungan ang pundasyon ng kanyang trono. Talata 2, ang tagpo ay tumitibok ng matinding lakas na parang ang buong nilikha ay naghihintay ng tahimik sa harap ng trono. Sa paligid nito nakita ni Juan ang 24 na mas maliliit na trono. Sa bawat isa ay may nakaupong matanda, nakasuot ng puti at may koronang ginto. Nagpapakilala ito ng isang makapangyarihang hiwaga. Ang mga nilalang na ito ay hindi lang nanonood, nakikibahagi sila sa pamumuno ng Diyos. Ang lugar ng pagkakatapon ni Juan ay naging mismong lugar kung saan bumukas ang langit. Ngunit bago natin ganap na maunawaan ang pagkakakilanlan at papel ng mga matatanda, kailangan muna nating tumingin sa gitna, ang mismong trono. Ang propetang si Daniel ay naglarawan din ng katulad na bagay nang isinulat niya ang tungkol sa matandang may araw na ang trono ay nagliliyab at may mga gulong na nagniningas. Daniel, Kabanata 7, Talata 9. Ang pangitain ni Juan ay kaakibat ng mga nakita ng mga naunang sugo. Ang trono ng Diyos ay buhay. Gumagalaw ito, kumikislap ng liwanag at nagsasalita. Hindi ito nakakulong sa oras o espasyo, at para kay Juan na nag-iisa at nakakulong,
Ang masaksihan ang sukdulang pamumuno ng Diyos ay higit pa sa isang pangitain. Ito ay naging bukal ng pag-asa. Kahit tila hawak ng Roma ang lahat ng kapangyarihan, ang totoo ay hindi si Cesar ang may huling salita. Ang Panginoon ang tunay na nakaupo sa trono. Ang aklat ng pahayag ay hindi isinulat upang magdulot ng takot, kundi upang magbigay ng malalim at panghabambuhay na pag-asa. Ang walang hanggang kaharian ng Diyos ay gumagana na ngayon, walang nakakaligtas sa kanyang pamumuno. Ang mga tinig na narinig ni Juan ay parang mga utos mula sa langit na humuhubog sa takbo ng kasaysayan. Nang isinalarawan niya ang silid ng trono, hindi lamang ito tungkol sa pagsamba. Ipinapakita niya ang pamumuno, kapangyarihan at ang lugar kung saan ginagawa ang mahahalagang desisyon. Doon hinuhubog ang kapalaran ng mga bansa na ibibigay ang katarungan at nagsisimula ang buhay. Kaya't sinabi ni Isaias, nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang trono, mataas at marangal. Isaias 6:1. Ang nakita ni Juan ay hindi lamang sentro ng lahat ng bagay. Ito ang mismong puso ng banal na katotohanan. Pagkatapos ay naging mas dakila pa ang pangitain. Ang trono ng Diyos ay hindi kailanman nag-iisa. Napapalibutan ito ng mga nilalang sa langit na sumasamba at tumutupad ng kanyang kalooban, lalong lumalim ang larawan, na para bang unti-unting binubuksan ang hangganan sa pagitan ng pisikal at espiritual na mundo. Sa sandaling iyon sa Patmos, habang tila nakalimutan na ng mundo ang matandang apostol, ibinukas ng langit ang pintuan nito upang ipakita sa kanya ang walang hanggang katotohanan. Ang taong minsang sumandal kay Jesus sa isang hapunan, ngayon ay nakikita ang Panginoon na naghahari sa kaluwalhatian. Ipinapakita nito na ang sakit at pag-iisa ay hindi hadlang sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang kanyang pagkakatapon ay naging daan patungo sa korte ng langit. At doon, sa harap ng pangunahing trono, nakita ni Juan ang 24 na matatanda na nakaupo sa isang lugar ng dakilang karangalan. Ngunit sino ba ang mga matandang ito? Bakit sila naroroon sa tabi ng Diyos? Ano ang kahulugan ng kanilang puting kasuotan at gintong mga korona? Unti-unti nang inilahad ni Juan ang isa pang bahagi ng pangitain, ipinapakita niya na sa paligid ng trono ay hindi katahimikan, kundi isang grupo ng mga saksi na tagapagdala ng mensahe ng kaligtasan. Ang kahalagahan ng 24 na matatanda. Napansin ni Juan ang 24 na mas maliliit na trono sa paligid ng pangunahing trono. Sa bawat isa ay may matanda, nakasuot ng puti at may gintong korona. Bagamat misteryoso ang tagpo, puno ito ng malalim na kahulugan. Ang mga matatanda ay hindi lamang basta naroon, may aktibong bahagi sila sa konseho ng langit ng Diyos. Ang bilang na 24 ay hindi aksidente. Sa kasulatan, ang 12 ay sumisimbolo ng banal na kaayusan at kabuuan. Ang 12 tribo ng Israel ang pundasyon ng unang tipan. Ang 12 apostol naman ang saligan ng bagong tipan. Kaya't nang makita ni Juan ang 24, sinasalamin nito ang pagkakaisa ng dalawa. Ito ay larawan ng ganap na bayan ng Diyos mula sa panahon ni Abraham hanggang sa mga iniligtas sa pamamagitan ni Jesus. Ipinapakita nitong walang nawawala sa plano ng Diyos. Pinatitibay ng kanilang puting kasuotan ang ideyang ito. Sa pahayag 3:5, nangako si Jesus, ang magtatagumpay ay daramtan ng puting damit at hinding-hindi ko buburahin ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Ang mga kasuotang ito ay hindi mula sa sarili nilang kabutihan, kundi mula sa katuwiran ni Kristo na ibinigay sa mga iniligtas. Ang bawat matandang nakatayo sa harap ng trono ay buhay na patunay na ang kaligtasan ay hindi lamang ideya, ito ay ganap na tagumpay. May mahalagang mensahe rin ang mga gintong korona.
Hindi ito mga koronang panghari ng mga makalupang hari, kundi mga Stephanos, ang uri ng korona na ibinibigay sa mga nagtagumpay. Binanggit ni Pablo ang ganitong korona sa 2 Timoteo, Kabanata 4, Talata 8. Ang pagsusuot nito sa harap ng trono ng Diyos ay nangangahulugang natapos na ang takbuhin ng pananampalataya, naabot na ang tagumpay at ibinabalik ang gantimpala bilang pagsamba sa Panginoon. May higit pang ebidensya na ang mga matatanda ay hindi mga anghel kundi mga iniligtas na tao. Ang salitang matanda, presbiteros, ay hindi kailanman ginamit sa Biblia upang ilarawan ang mga anghel. Palagi itong tumutukoy sa mga taong may tungkulin sa pamumuno at sa pahayag 5.9, inaawit nila ang isang awit para kay Jesus. Sa pamamagitan ng iyong dugo, binili mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika at bansa. Ang awit na ito ay maaari lamang magmula sa mga iniligtas sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus, hindi mula sa mga anghel. Ang mga pahiwatig na ito ay tumutulong upang maunawaan natin na ang 24 na matatanda ay simbolo ng iglesia sa kanilang niluwalhating kalagayan. Sila ay kumakatawan sa lahat ng nanatiling tapat, isang buhay na tanda na natupad na ang mga pangako ng Diyos. Nakikibahagi rin ang mga matandang ito sa kapangyarihan ni Jesus. Nakaupo sila sa mga trono sapagkat binigyan sila ng bahagi sa kanyang pamumuno. Sa pahayag 3:21, nangako si Jesus, "Ang magtatagumpay ay pauupuin ko sa aking trono gaya ng pag-upo ko kasama ng aking Ama sa kanyang trono." Ang presensya ng mga matatanda sa pangitain ay palatandaan na kasama na sa plano ng Diyos ang hinaharap ng kanyang bayan. Kaya't ang tagpong ito ay hindi lamang tungkol sa mga anghel o nilalang ng langit. Kasama rito ang mga lalaki at babaeng nagtagumpay sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ang iglesia ay hindi malayo o wala sa eksena. Naroroon na ito sa trono, ipinapakita kung saan patungo ang lahat ng mga iniligtas. At dito tayo dinadala sa isang mahalagang sandali. Kung ang mga matanda ay ang mga iniligtas, ano ang kahulugan ng kanilang pagbato ng mga korona sa trono? Isa itong paraan ng pagsasabing ang bawat tagumpay, bawat karangalan at lahat ng papuri ay sa Diyos lamang. Wala silang inaangking anuman. Lahat ay galing kay Kristo. Sa paggawa nito, ipinapakita nila ang ganap na pagsuko. Ibinabalik kahit ang kanilang mga gantimpala sa tunay na karapat-dapat sa lahat. Ngunit hindi dito nagtatapos ang pangitain. Kung ang mga matanda ay kumakatawan sa bayan ng Diyos, sino naman ang mga kakaiba at makapangyarihang nilalang na pumapalibot sa trono, yaong puno ng mata at patuloy na nagpapahayag ng kabanalan ng Diyos? Ang 4 na buhay na nilalang, mga tagapangalaga ng kabanalan ng Diyos. Habang inilalarawan ni Juan ang kanyang nakita, lumipat ang pokus sa mga nilalang na hindi maikakategorya sa karaniwang paraan. Hindi sila mga taong iniligtas at hindi rin sila mga ordinaryong anghel. Tinawag niya silang mga buhay na nilalang at inilagay malapit mismo sa trono. Sila ang mga direktang tagapangalaga ng kabanalan ng Diyos. Napakatindi ng kanilang presensya na kahit basahin lamang ang tungkol sa kanila ay nagpaparamdam na sa atin ng isang espiritual na realidad na lampas sa abot ng ating isipan. Bawat detalyeng ibinahagi ni Juan ay puno ng kahulugan. Sinabi niyang 4 sila, puno ng mata sa loob at labas, wala silang hindi nakikita. Ang una ay tila isang leon, ang pangalawa ay mukhang toro, ang pangatlo ay may mukhang tao, at ang pang-4 ay parang agilang lumilipad. Kaakibat ito ng pangitain ni Propetang Ezekiel na nakakita rin ng mga ganitong nilalang na kaugnay ng nagliliyab na karo na may trono ng Diyos. Sa pahayag 4, talata 8, sinasabi, hindi sila tumitigil araw o gabi sa pagsasabi, "Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos."
na makapangyarihan sa lahat. Siya noon, siya ngayon, at siyang darating. Ang leon ay kumakatawan sa kapangyarihan at pagkahari. Paalala na walang puwersang kayang higitan ng Diyos. Ang toro ay sagisag ng paggawa at paghahandog na nagpapakita na ang pamumuno ng Diyos ay makatarungan at may kusang pagbibigay. Ang mukhang tao ay sumasalamin sa pag-iisip at pag-unawa. Ang Diyos ay namumuno ng may malalim na karunungan. Ang agilang lumilipad na may matalim na paningin at mataas na lipad ay sumisimbolo sa walang hangganang pananaw ng Diyos na lampas sa panahon at espasyo. Ang kanilang mga katawan na puno ng mga mata ay nagpapakita ng walang humpay na pagbabantay, walang natatago sa manlilikha at ipinapahayag ng kanilang presensya ang katotohanan ito. Hindi lamang sila nanonood, ipinapahayag nila ang likas ng Diyos bilang nakakakita ng lahat. Paalala sila na hindi tayo kailanman nawawala sa kanyang paningin, gaya ng tanong ng salmista. Saan ako makakatakas mula sa iyong espiritu? Saan ako makakatakbo mula sa iyong presensya? Awit 130, talata 7. Ang pangunahing tungkulin nila ay ang pagsamba, habang ang mga matatanda ay kumakatawan sa mga iniligtas. Ang mga buhay na nilalang na ito ay kinakatawan ang pinakamataas na uri ng mga anghel, nilikha para sa isang layunin, upang parangalan ang kabanalan ng Diyos magpakailanman. Hindi sila nagtatanong o humihiling, ipinapahayag lamang nila ang di nagbabagong katotohanan na ang Panginoon ay banal. Ang walang tigil nilang papuri ay hindi walang kabuluhang pag-uulit. Ito ay patuloy na pagkilala sa isang realidad na hindi kumukupas. Bawat sandali sa kawalang hanggan ay nagbibigay ng panibagong sulyap sa banal na likas ng Diyos, kaya't walang paghinto sa kanyang trono. Ngunit hindi lamang pagsamba ang kanilang tungkulin. Sa pahayag 6, isiniwalat ni Juan na may bahagi rin sila sa mga paghatol na isinasagawa ng kordero habang binubuksan niya ang bawat tatak. Kasama sila sa pagpapalaya ng banal na katarungan sa lupa. Sa pagbukas ng unang tatak, sinabi ng isa, "Halika at tingnan," at lumitaw ang isang puting kabayo. Sa ikalawang tatak, inihayag naman ng isa pa ang pulang kabayo, at patuloy ito hindi lamang sila umaawit, ipinapahayag nila ang pagdating ng katarungan ng Diyos. Ang dalawahang papel na ito, pagsamba at paghatol, ay nagpapakita na ang kabanalan ng Diyos ay hindi lamang damdamin. Ipinapakita ito sa parehong papuri at katarungan. Ang apat na nilalang na ito ay patunay na ang tunay na pagsamba ay laging may kasamang katuwiran. Ipinahahayag nila ang kabanalan ng Diyos habang aktibong isinasagawa ang kanyang kalooban. Ang kanilang posisyon sa paligid ng trono ay nagpapakita kung gaano sila kalapit sa Diyos mismo. Mas malapit pa sila kaysa sa mga matatanda na parabang binabantayan nila ang pinakapuso ng kanyang presensya sa lumang tipan. Ang mga kerubin ay iniunat ang kanilang mga pakpak sa ibabaw ng luklukan ng awa sa kaban ng tipan, ang lugar kung saan nagpapakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa parehong paraan, ang apat na buhay na nilalang na ito ay pumapalibot sa trono. Paalala na ang paglapit sa presensya ng Diyos ay nangangailangan ng paggalang at pagkamangha. Hindi tayo maaring lumapit sa Kanya ng basta-basta, tanging ang banal lamang ang makalalapit sa Kanya. Inaanyayahan tayo ng larawang ito na seryosohin kung paano natin isinasabuhay ang ating pananampalataya. Sa mundo ngayon, madalas hindi pinapahalagahan ang mga bagay na banal. Ngunit ipinapakita ng pangitaing ito na ang trono ng Diyos ay palaging napapaligiran ng mga nilalang na walang humpay sa pagpupuri sa Kanya. Paalala sila na ang buong nilikha, lahat ng sumisimbolo sa kapangyarihan, paglilingkod, pag-unawa at kadakilaan ay dapat magpakumbaba sa Diyos mag-isa sa isla ng Patmos. Nakita ni Juan na ang trono ng langit ay hindi pinababayaan.
Napapalibutan ito ng mga kamangha-manghang nilalang na pumupukaw ng malalim na paggalang. Ang mga mananampalatayang naghihirap sa mundo ay pinapalakas ng pangitaing ito. Ipinapakita nito sa kanila na ang langit ay hindi malayo o walang alam. Ang makapangyarihang mga nilalang na ito ay bahagi ng pagsamba sa langit at ng kaganapan ng mga paghatol ng Diyos. Ang trono ng Diyos ay hindi kayang lapitan, pinoprotektahan ng kanyang kabanalan at katarungan. Kung ang mga nilalang na ito ay hindi tumitigil sa pagpahayag ng kanyang kabanalan, paano tayo makakagawa ng mas kaunti kundi sumali rin sa kanilang pagsamba? Lahat ng malapit sa trono ay sumusunod sa perpektong kaayusan. Bawat nilalang ay ginagampanan ang kanyang papel ng may layunin. Ngunit sa tabi ng mga makapangyarihang tagapagbantay na ito, may isa pang kahangahangang pangitain, isa na patuloy na humahanga sa mga mambabasa at mga teologo. Mga gulong na puno ng mga mata, gumagalaw kasabay ng nagliliyab na trono. Ang hiwaga ng mga opanim, ang nagliliyab na mga gulong. Bago magpatuloy, kung ang mensaheng ito ay nagbigay inspirasyon sa iyo, maaari mong i-like, i-comment at i-share ito. Mag-subscribe sa channel at kung nais mong suportahan ang gawaing ito, maaari mong pindutin ang thanks button. Malugod naming tinatanggap ang anumang iyong maibabahagi o maging miyembro upang maipagpatuloy namin ang paggawa ng makahulugan at mapagpalang nilalaman para sa iyo. Ngayon, balik tayo sa pangitain. Sa sandaling tila hindi na maunawaan ang apat na buhay na nilalang, nakita ni Juan, tulad ng mga propetang nauna sa kanya, ang isang bagay na mas kamangha-mangha pa. Isinulat ni Ezekiel ang tungkol sa mga nagliliyab na gulong, puno ng mga mata, gumagalaw ng buo kasabay ng mga buhay na nilalang. Hindi ito mga simpleng gulong. Sila ay buhay, ganap na mulat at direktang konektado sa kilos ng trono ng Diyos. Kilala na ngayon ang mga nilalang na ito bilang mga ophanim, ang mga gulong na may dala at sumusunod sa trono ng langit. Sa Ezekiel 1:15 mababasa natin, habang nakatingin ako sa mga buhay na nilalang, may nakita akong isang gulong sa lupa sa tabi ng bawat isa sa kanila, sa tabi ng nilalang na may apat na mukha. Pagkatapos ay inilarawan niya ang mga gulong bilang nagniningning tulad ng batong beryl, at bawat isa ay parang may gulong sa loob ng isa pang gulong. Ang masalimuot na larawang ito ay nagsasalita ng isang hiwagang puno ng lalim at banal na kahulugan. Hindi ito mga sining o simbolo lamang, bahagi sila ng mismong realidad ng kaharian ng Diyos. Ang mga gulong ay puno ng mata sa buong paligid. Hindi lamang ito isang detalye, ito ang susi sa kanilang kahulugan. Ang mga mata ay sumasagisag sa kaalaman, kamalayan at pansin. Ang mga ophanim ay sumisimbolo sa ganap na kaalaman ng Diyos. Walang natatago sa Kanya. Walang lihim, walang madilim na sulok, walang nakalimutang pag-iisip, ipinapakita ng mga matang bumabalot sa mga gulong na ang bawat galaw ng trono ay nangyayari sa ganap na pagkaunawa at walang kamaliang pananaw. May isa pang kapansin-pansing detalye, ang mga gulong ay kayang gumalaw sa anumang direksyon nang hindi kailangang lumiko. Saan man gustong pumunta ng espiritu, sinusundan nila, kasabay ng kilos ng mga buhay na nilalang. Ganito ang sabi sa Ezekiel 1:20, saan man naisin ng espiritu na pumunta, sumusunod ang mga nilalang, at umaangat ang mga gulong kasama nila, sapagkat ang espiritu ng mga buhay na nilalang ay nasa mga gulong. Ang larawang ito ay may makapangyarihang kahulugan. Ang trono ng Diyos ay hindi nakakulong sa isang lugar. Malaya itong gumagalaw at namumuno ng may ganap na kapangyarihan. Isa itong tanda na ang presensya ng Diyos ay pumupuno sa buong nilikha. Ang kanyang paghahari ay sumasaklaw sa sansinukob sa tuloy-tuloy at walang sagkang galaw. Nagkaroon din si Propetang Daniel ng pangitain tungkol sa trono ng Diyos.
Sa Daniel 7:9, inilarawan niya ito bilang may mga gulong na apoy. Muli nating nakita ang larawang ito. Ang trono ng Diyos ay hindi nakapatong sa bato o nakatigil sa plataporma. Ito ay gumugulong sa apoy. Ipinapahiwatig nito na ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi tahimik. Ito'y buhay, puno ng lakas at laging sumusulong. Ang kanyang katarungan ay tumutupok sa karumihan at siyang matibay na pundasyon ng kanyang autoridad. Walang kahariang makalupa gaano man kalakas o kapalalo ang makahahadlang sa paglapit ng kanyang trono. Kaya't ang mga Ophanim ay hindi lang kakaiba o simboliko. Sila ay sumasalamin sa kung sino ang Diyos. Ang kanilang maraming mata ay nagpapakita ng kanyang ganap na kaalaman. Ang kanilang kilos ay nagpapatunay na siya ay nasa lahat ng dako. Ang kanilang apoy ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihang hindi mapipigilan. Sila ay buhay na larawan ng Diyos na nakakakita ng lahat, naroroon sa lahat ng lugar at namumuno ng walang kapantay. Ang trono ng Diyos ay hindi kayang ikulong ng lugar o panahon. Ang katotohanan ito ay nagbigay ng matinding kaaliwan sa bayan ng Israel. Habang sila ay nasa pagkakatapon, natanggap ni Ezekiel ang kanyang pangitain habang sila ay mga bihag sa Babylonia. Nasira na ang templo sa Jerusalem at marami ang natakot na ang presensya ng Diyos ay nawala na magpakailanman. Ngunit nang isalaysay ni Ezekiel ang tungkol sa isang trono na may gulong na malayang gumagalaw sa lahat ng direksyon, malinaw ang mensahe niya. Ang Diyos ay hindi nakakulong sa templo o sa mga pader. Ang kanyang kaluwalhatian ay gumagalaw, pati na sa mga banyagang lupain at sa gitna ng pagdurusa. Ang parehong katotohanan ay narinig ng unang iglesia na humaharap sa kahirapan. Si Juan na nakahiwalay sa isla ng Patmos ay nakita rin ang trono na gumagalaw. Ang mga Ophanim ay patunay na hindi sila iniwan ng Diyos. Ang kanyang autoridad ay umaabot sa bawat sulok ng mundo. Maging ang pinakamalalakas na imperyo na tila hindi matitinag ay naglalaho sa harap ng walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Itinuturo rin sa atin ng mga Ophanim ang tungkol sa kaayusan sa langit. Bagamat tila komplikado ang anyo nila, gulong sa loob ng gulong, wala itong kaguluhan. Bawat bahagi ay gumagalaw ng sabay-sabay na parang may isang perpektong disenyo sa likod ng lahat. Ipinapakita nito na ang pamumuno ng Diyos ay hindi magulo o walang kasiguraduhan. Bawat kilos ay may kabuluhan. Kahit pa parang wala ng kontrol ang mundo, ang perpektong plano ng Diyos ang siyang humahawak sa lahat. Ang hiwaga ng mga gulong na ito ay nagtuturo sa atin patungo sa kanyang karunungan. Habang ang mga matatanda at ang mga buhay na nilalang ay nagpapakita ng mga aspeto ng Diyos na kaya nating unawain tulad ng pagsamba, paglilingkod at katarungan, ang mga Ophanim ay nananatiling nababalot sa hiwaga. Paalala sila na may mga bahagi ng kadakilaan ng Diyos na hindi kayang ipaliwanag. Hindi ito nilalayong lubusang maunawaan, kundi igalang ng may malalim na paggalang. Binubuksan ng pangitaing ito ang ating mga mata sa mas malalim na katotohanan. Ang trono ng Diyos ang tunay na sentro ng lahat. Hindi dahil ito'y nasa isang lugar lang, kundi dahil ito'y naghahari sa buong nilikha, sa lahat ng dako, sa lahat ng oras. Nakaangat ito sa lahat, nababalutan ng di mabilang na mga matang, hindi pumapalya sa pagtingin. Kung ang mga matatanda at ang mga buhay na nilalang ay nakapagpapukaw na ng pagkamangha, ang hiwaga ay umaabot sa pinakamatinding lalim sa paglitaw ng mga Ophanim. Mula sa trono na ito na buhay, nasa ibabaw ng nagliliyab na mga gulong. Puno ng mga mata, nagsimulang maunawaan ni Juan ang ganap na kapangyarihan ng manlilikha, ngunit hindi doon natatapos ang pangitain. Habang nakatutok siya sa liwanag ng trono, nakita niya ang mga kidlat, narinig ang dagundong ng kulog, at mga tinig na umaalingaw-ngaw.
Ipinapakita nito na ang trono ay higit pa sa lugar ng pagsamba. Ito ang pinagmumulan mismo ng katarungan at paghatol sa buong lupa. Ang trono ng Diyos ang tunay na sentro ng lahat ng bagay. Matapos ipakita sa atin ang mga matatanda, ang mga buhay na nilalang at ang mga nagliliyab na gulong, ibinalik ni Juan ang ating pansin sa puso ng pangitain. Ang mismong trono, lahat ng kanyang nailarawan ay umiikot sa puntong ito. Ang trono ang siyang humahawak sa lahat ng bagay. Ito ang nagbibigay ng direksyon, kaayusan at kahulugan sa lahat ng nilikha. Hindi ito simpleng simbolo ng kapangyarihan. Ito ang mismong puso ng sansinukob kung saan nagsisimula ang papuri, katarungan, biyaya at paghatol. Nakita ni Juan ang mga kidlat, tinig at kulog na lumalabas mula sa trono. Ang tanawing ito ay tulad ng nangyari sa bundok ng Sinai nang yumanig ang bundok sa presensya ng Diyos sa Pahayag 4.5. Sinasabi, mula sa trono ay lumabas ang mga kidlat, ugong at kulog. Sa harap nito ay may 7 sulo ng apoy na nagniningas. Ito ang 7 espiritu ng Diyos. Ang makapangyarihang mga larawang ito ay paalala na ang trono ng Diyos ay hindi kailanman tahimik. Ito ay laging buhay at puno ng kapangyarihan. Bawat ugong, bawat kidlat at bawat tunog ay tanda na ang hari ay naroroon at naghahari. Ang trono ay kumakatawan sa kadakilaan, ngunit pati rin sa paghatol. Ang bagyo sa paligid nito ay nagpapakita na ang kanyang presensya ay hindi bagay na dapat lapitan ng basta-basta. Ang Diyos ay nakahiwalay sa lahat at ang kanyang kabanalan ay naipapakita sa pamamagitan ng matinding pagpapakita ng kapangyarihan na yumanig sa langit at lupa. Ang mga tinig na narinig ni Juan ay malamang na mga utos mismo ng Diyos, banal na salita na ibinubulong mula sa sentro ng kawalang hanggan, humuhubog sa takbo ng kasaysayan gaya ng kulog at apoy sa bundok ng Sinai noong ibinigay ang kautusan. Ang mga palatandang ito ay hindi lamang para ipakita. Ito ang mga tanda ng lugar kung saan inilalabas ang walang hanggang utos. May isa pang larawan na humuli ng pansin ni Juan, isang dagat na tila salamin, nagniningning at kasing kinis ng kristal na nakaunat sa harap ng trono. Ipinapaalala nito ang malaking palanggana na tanso sa templo ni Solomon. Ngunit ngayon, ito ay higit pa sa isang bagay na panrelihiyon. Ang dagat na salamin ay sumisimbolo ng kalinawan, kadalisayan at ang matatag, hindi matitinag na pundasyon ng kaharian ng Diyos. Ang kalmado at malinaw nitong ibabaw ay nagpapakita na walang nakalilito sa pananaw ng Diyos at walang makagagambala sa kanyang pamumuno. Para bang ang buong nilikha ay lantad sa harap ng Diyos, walang natatago, walang malabo. Bawat detalye ay malinaw, parang refleksyon sa isang perpektong salamin, walang lihim ang makapagtatago sa liwanag ng makalangit na tanawing ito. Napansin din ni Juan ang 7 apoy na nagniningas sa harap ng trono. Ito ang 7 espiritu ng Diyos. Ipinapakita ng detalyeng ito ang kapuspusan ng banal na espiritu na naroroon mismo sa silid ng trono. Ang espiritu ay aktibo sa buong pagsamba at sa bawat bahagi ng paghatol ng Diyos. Ang trono ay hindi lamang upuan ng Ama. Ito ang sentro kung saan kumikilos ang 3 persona ng Trinidad. Naghahari ang Ama, lumilitaw ang Anak bilang kordero at gumagalaw ng ganap ang banal na espiritu. Ang trono ay hindi lang lugar kung saan nakaupo ang Diyos. Ito mismo ang pinagmumulan ng lahat ng bagay na pinagsasama-sama. Inilarawan ni Propetang Isaias ang katulad nito ng isulat niya. Nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang trono, mataas at marangal, at ang laylayan ng kanyang kasuotan ay pumuno sa templo. Isaias 6:1. Pinatotohanan ng pangitain ni Juan na ang parehong trono na ipinakita noon pa man ay naroroon pa rin, hindi nagbabago, maluwalhati at napapaligiran ng walang hanggang papuri.
para sa mga mananampalatayang noong unang siglo na dumaranas ng matinding pagsubok at karahasan mula sa Roma. Ang pangitain na ito ay nagbigay ng matinding lakas ng loob, ipinaalala sa kanila na si Cesar ang hindi tunay na may hawak ng mundo. Ang lakas militar, mga sistemang politikal at mga pinuno ng imperyo ay hindi ang totoong tagapamahala ng kasaysayan. Ang tunay na sentro ng lahat ay nasa itaas, sa langit, kung saan nakatayo ang trono ng Diyos na hindi magagalaw. Ito ang mensaheng dala ni Juan, kahit pa mukhang magulo ang buhay, ang langit ay hindi nalilito. Bawat tunog, bawat kidlat, bawat galaw sa paligid ng trono ay nagpapahayag na nasa ilalim pa rin ng kontrol ng Diyos ang lahat. Sa trono na ito nagsasama ang katarungan at awa. Ito ang lugar kung saan lalapit ang kordero upang tanggapin ang balumbong, may tatak at simulan ng pagbubukas nito na magdadala ng paghatol sa mundo. Ngunit pansinin ang ayos ng mga pangyayari. Bago buksan ang alinmang tatak, bago magsimula ang alinmang paghatol, may pagsamba muna. Hindi ito aksidente, ipinapakita nito ang perpektong plano ng Diyos. Nagsisimula ang kanyang pamumuno hindi sa kaparusahan, kundi sa papuri at pagkilala sa kanyang kabanalan. Magkatabi sa trono ang awa at paghatol. Ang ideyang ito ay salungat sa karaniwang pananaw ng tao. Sa ating mundo, ang kapangyarihan ay karaniwang nasa mga gusaling pamahalaan, hukuman at mga pabago-bagong sistema ng politika. Ngunit ibang larawan ang ipinapakita ni Juan. Ang tunay na sentro ng kwento, ang totoong lugar ng kontrol ay wala sa lupa. Ito ay nasa langit. Lahat ng nagaganap sa mundo ay hinuhubog ng mga nangyayari sa walang hanggang trono na ito. Doon pinagpapasyahan ang kapalaran ng mga bansa. Doon kilala ang simula at wakas ng bawat buhay. Mula sa lugar na iyon, ginagabayan ng panahon at kawalang hanggan ng kamay ng makapangyarihan. Habang nagpapatuloy ang pangitain, lalong nagiging malinaw na ang trono ay hindi kailanman nag-iisa. Napapalibutan ito ng mga nilalang na bawat isa ay sumasalamin sa isang natatanging katangian ng Diyos. Higit pa sa mga matatanda, kerubin at misteryosong mga gulong, nagsisimula ng lumitaw ang isang mas malalim na katotohanan. Isang ugnayan sa pagitan ng mga makalangit na nilalang at ng mga banal na katangiang kanilang kinakatawan. Sa gitna ay ang trono, ngunit bawat nilalang sa paligid nito ay tumutulong ipahayag ang isang bahagi ng walang hanggang likas ng Diyos. Pag-unawa sa kahulugan ng mga makalangit na nilalang. Sa pangitaing ito, walang nangyayari ng basta-basta. Lahat ng nasa paligid ng trono ay may layunin. Ang 24 na matatanda, ang 4 na buhay na nilalang, at ang mga Ophanim ay higit pa sa kahangahangang anyo. Sila ay mga buhay na mensahe, mga simbolong naghahayag ng malalalim na katotohanan tungkol sa kung sino ang Diyos. Hindi ipinapakita ng aklat ng pahayag ang mga nilalang na ito bilang palamuti o detalye lamang sa likuran. Sa halip, sila ay nagsisilbing hayag na tanda ng likas ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga matatanda, nakikita natin ang mga taong tinubos ng Diyos, ang iglesyang nagtagumpay. Ang kanilang puting kasuotan ay kumakatawan sa katuwiran, ang kanilang mga korona ay tanda ng karangalan, at ang kanilang mga trono ay patunay na tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Ang kanyang bayan ay naghahari na kasama ni Kristo. Ipinapakita nito ang biyaya at katapatan ng Diyos. Binabago niya ang dating wasak upang maging marangal magpakailanman. Sa pamamagitan naman ng 4 na buhay na nilalang, natutunan natin ang tungkol sa kabanalan ng Diyos. Ang mga nilalang na ito ay kumakatawan sa iba't ibang anyo ng nilikha, kapangyarihan, paglilingkod, katalinuhan at kakayahang lumipad ng mataas. Puno ng mga mata at walang tigil sa pagsamba, ipinapakita nila na ang kabanalan ng Diyos ay umaabot sa bawat bahagi ng buhay. Walang sulok
na hindi naaabot ng kanyang kadalisayan. Kapag sumisigaw sila ng banal, 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 hindi lamang nila inilalarawan ang Diyos bilang mabuti o malinis. Ipinapahayag nila na siya ay walang katulad, ganap na naiiba. Itinuturo ng mga nilalang na ito na ang tunay na pagsamba ay nagsisimula sa pagkilala sa kung sino talaga ang Diyos. Pagkatapos ay lumitaw ang mga ophanim, mga buhay na gulong na puno ng mata, laging gumagalaw. Sa pamamagitan nila, nauunawaan natin ang kapangyarihan ng Diyos bilang kataas-taasan. Ang mga gulong na ito ay gumagalaw sa anumang direksyon nang hindi kailangang lumiko. Ang kanilang kamalayan at kilos ay nagpapakita na ang Diyos ay naghahari ng may ganap na pananaw, hindi limitado ng lugar o kultura. Saan man dalhin ng Espiritu ang kanyang layunin, sila ay sumusunod. Tinuturuan tayo nito na ang autoridad ng Diyos ay hindi nakakulong sa isang lugar. Ang kanyang pamumuno ay hindi nakatigil. Ito ay kumikilos, gumagawa at pinupuno ang buong sansinukob ng layunin at kapangyarihan. Kapag pinagmasdan natin ang buong larawan, makikita natin ang isang kahanga-hangang bagay. Ang langit ay hindi magulo. Ito ay inayos upang ipakita kung sino ang Diyos sa bawat aspeto. Ipinapakita ng mga matatanda ang kapangyarihan ng pagtubos, mga taong iniligtas sa biyaya, ngayoy ginawang maharlika. Ang mga buhay na nilalang ay sumasalamin sa nilikha na ganap na nagpapasakop sa isang banal na Diyos. Ipinapahayag ng mga ophanim ang hindi mapipigilang kapangyarihang humahawak sa lahat sa ilalim ng pamumuno ng Diyos. Bawat grupo ay may papel at magkakasama nilang isinisigaw ang kaluwalhatian ng isa na nasa trono, para bang ang mismong langit ay dinisenyo upang bigyan tayo ng malinaw na larawan ng likas ng Diyos. Ipinapaalala sa atin ng makalangit na katotohanan ito na ang pagsamba ay hindi lamang ritual o tradisyon. Ito ay isang malalim na tugon sa kung sino talaga ang Diyos. Umaawit ang iglesia dahil ito'y iniligtas. Nagpupuri ang mga anghel dahil nasasaksihan nila ang kabanalan mismo. Umiikot ang mga gulong dahil ang Espiritu ng Diyos ang gumagabay sa buong kasaysayan. Pinagsasama-sama ng lahat ng elementong ito ang katotohanang ang trono ay parehong sentro ng pagsamba at sentro ng banal na autoridad. Ang ugnayan ng mga makalangit na nilalang sa isa't isa ay may dalang kahulugan. Kapag sumasamba ang mga buhay na nilalang, tumutugon ang mga matatanda sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang mga korona sa paanan ng trono. Ipinapakita nito kung paano tumutugon ang iglesia sa tuloy-tuloy na papuri ng nilikha. Gumagalaw ang mga gulong kasabay ng mga nilalang na nagpapakita na ang mga kilos ng Diyos sa mundo ay kaakibat ng pagpapahayag ng kanyang kabanalan. Walang alitan, walang salungatan, ang lahat sa langit ay kumikilos sa ganap na pagkakaisa sa harap ng trono. Taliwas ito sa buhay dito sa lupa kung saan nahahati ang mga kaharian, bumabagsak ang mga pamahalaan at nahihirapan pa ring magkaisa ang bayan ng Diyos, ngunit sa langit walang paghahati. Alam ng bawat nilalang ang kanilang lugar at tinutupad ng perpekto ang kanilang papel. Itinuturo sa atin ng pagkakaibang ito ang isang mahalagang aral. Ang ganap na kaharian ng Diyos ay may tatak ng perpektong pagkakaisa, isang bagay na matatagpuan lamang sa harap ng kanyang trono. Noon pa man, natanaw na ito ng mga propeta. Nakita ni Isaias ang Panginoon na nakaupo sa trono, mataas at maluwalhati, at narinig niya ang mga sirapin na sumisigaw tungkol sa kabanalan ng Diyos. Nakita ni Ezekiel ang nagliliyab na mga gulong at ang trono na gumagalaw na may autoridad. Nakita ni Daniel ang matandang may araw at isang ilog ng apoy na dumadaloy mula sa kanyang presensya sa gisag ng katarungan. Ngayon, sa isla ng Patmos, pinagsama-sama ni Juan ang lahat ng larawang ito.
Ipinakita niya na ang bawat pangitain ay mula sa iisang Diyos na ipinahayag sa iba't ibang paraan, ngunit laging may perpektong pagkakaisa. At ang pagkakaisang ito ay tumuturo kay Kristo. Siya ang sentro ng lahat ng nakita ni Juan. Yumuyuko sa kanya ang mga matatanda at inilalagay ang kanilang mga korona sa kanyang paanan. Dahil sa sakripisyo ni Jesus, naawit ang awit ng pagtubos. Ang kanyang autoridad ang magbubukas ng balumbon at magdadala ng paghatol. Ang kahulugan ng lahat ng makalangit na nilalang na ito ay nagiging malinaw lamang kapag nauunawaan nating lahat sila ay tumuturo sa kordero na pinatay at ngayoy nabubuhay magpakailanman. Ang pangitaing ito ng trono ay hindi lang isang magandang tanawin, may dala itong mensaheng may tunay na kahulugan. Sinasabi nito na may hinaharap ang iglesia, may direksyon ang nilikha, at ang sansinukob ay nasa ilalim ng pamumuno ng Diyos na nakakakita at nakauunawa ng lahat, walang aksidente o kaguluhan sa kanyang plano. Bawat matanda, bawat nilalang at bawat gulong ay nagpapatunay na perpekto ang kaayusan ng Diyos. Ngunit hindi dito nagtatapos ang aklat ng pahayag sa larawan ng langit. Ang trono at ang mga nilalang sa paligid nito ay may mas dakilang layunin. Ipinapakita nila kung paano dapat hubugin ng katotohanan ito ang ating pamumuhay. Kung ang langit ay may tatak na pagkakaisa, pagsamba at pagpapasakop sa Diyos, paano ngayon dapat mamuhay ang iglesia dito sa lupa? Ito ang tanong na ibinabato ng pangitain sa atin. Ang tawag ng langit sa atin sa pamamagitan ni Juan. Hindi tinanggap ni Juan ang pangitain na ito para lang humanga. Isa itong mensaheng dapat dalhin. Mag-isa sa Patmos, tinawag siyang magsalita sa isang iglesyang nahihirapan. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi pag-aari ng Roma o ng alinmang pamahalaang tao. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa isa na nasa trono. Bawat larawan na ibinahagi ni Juan, ang mga matatanda, ang mga nilalang, ang nagliliyab na mga gulong, ang dagat na parang salamin, ang mga kidlat, lahat ay tumuturo sa katotohanan ito. Dapat hubugin ng realidad ng trono ng Diyos ang ating buhay. Ang unang tugon na hinihingi ng pangitaing ito ay pagsamba. Sa langit, ang lahat ay nagkakaisa sa pagbibigay ng karangalan sa kabanalan at kaluwalhatian ng Diyos. Walang pagmamataas, walang alitan at walang sagabal. Ibinababa ng mga matatanda ang kanilang mga korona. Walang tigil sa pagpupuri ang mga buhay na nilalang at gumagalaw ang mga gulong kasabay ng Espiritu. Ang nakita ni Juan ay isang sansinukob na may perpektong kaayusan, kung saan ang bawat nilalang ay namumuhay ayon sa tunay nitong layunin sa ganap na pagkakaisa. Hamon ito sa ating mga puso na madalas ay naghahangad ng pansin at sariling karangalan. Sa halip, tayo'y inaanyayahang ibalik ang lahat ng papuri at karangalan sa isa na lumikha sa atin, gaya ng sinasabi sa pahayag 4:11, "Karapat-dapat ka, aming Panginoon at Diyos, na tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng bagay." Ang ikalawang mensahe ay tungkol sa pagtitiyaga. Hindi biglang lumitaw ang 24 na matatanda. Kinakatawan nila ang tapat na iglesia, ang mga nagtitiis ng pagsubok at nanatiling tapat kay Kristo. Ang kanilang mga kasuotan at korona ay bunga ng mga pangakong tinupad. Ginantimpalaan ni Jesus ang mga hindi tumalikod sa Kanya. Para kay Juan na ipinatapon at nag-iisa, at para sa mga mananampalataya sa buong imperyong Romano na dumaranas ng paghihirap, pinatotohanan ng pangitaing ito na hindi nasasayang ang pananatiling matatag sa pananampalataya. Pinararangalan na sa langit ang mga nagtagumpay, at ang mga patuloy na naghihirap ay bahagi rin ng parehong walang hanggang pag-asa. Ikatlo, tinatawagan tayo ng pangitain na magtiwala. Ang mga gulong, ang mga upanim ay nagpapakita na ang trono ng Diyos ay laging gumagalaw.
Hindi ito nakatigil. Puno ito ng mata at apoy, pinangungunahan ng Espiritu kahit pa magulo at hindi matatag ang buhay. May banal na disenyo na humahawak sa lahat ng bagay. Ang katotohanan ito ang nagbibigay ng kapayapaan. Gaya ng sinasabi sa awit 103:19, itinatag ng Panginoon ang kanyang trono sa langit at ang kanyang kaharian ay naghahari sa lahat. Walang pasya ng sinumang pinuno, walang digmaan at walang personal na krisis ang makakabawi sa salitang inilabas mula sa trono. Ang ika-4 na mensahe ay tawag sa kabanalan. Ang mga buhay na nilalang na sumisigaw ng banal, banal, banal araw at gabi ay nagpapaalala sa atin na ang buhay sa harap ng Diyos ay hindi maaring isabuhay ng pabaya. Ang parehong Diyos na tumatanggap ng walang tigil na papuri ay siya ring tumatawag sa atin sa pusong malinis at lubos na nagpapasakop. Ang kabanalan na ito ay hindi lamang tungkol sa mga alituntunin o mabuting asal. Ito'y ang muling paghubog ng ating pagkatao ayon sa wangis ng Diyos na posible lamang sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus, ang kordero para sa atin. Panglima, ang pangitahing ito ay tumatawag sa atin tungo sa pag-asa. Ang trono ay hindi lang lugar kung saan ginagawa ang mga paghatol. Ito rin ay lugar kung saan inaalala ang mga pangako. Ang bahagharing nakapalibot sa trono, kumikislap na parang esmeralda, ay bumabalik sa simbolo ng tipan ng Diyos sa sangkatauhan. Kahit na may kidlat at kulog sa paligid, naroroon ang awa na kasabay ng katarungan. Para sa mga unang Kristiyanong napapalibutan ng takot at pag-uusig, ang larawang ito ay nagbigay ng lakas upang magpatuloy. Para sa mga mananampalataya ngayon, ito ang ating pundasyon. Ang kasaysayan ay hindi magtatapos sa kaguluhan. Magtatapos ito sa tagumpay ni Kristo. Ang pangitain ng trono ay humahantong sa isang huling katotohanan. Lahat ay umiikot kay Jesus. Sa buong aklat ng pahayag, siya ang korderong pinatay, ngunit ngayon ay nabubuhay magpakailanman. Siya lamang ang karapat-dapat na magbukas ng balumbon, sirain ang mga tatak nito at dalhin ang plano ng Diyos sa kaganapan. Kung wala siya, walang awit ng mga matatanda, walang tagumpay para sa mga tapat at walang katarungan laban sa kasamaan. Lahat ng nasa silid ng trono ay umiikot sa kordero. Ipinapaalala nito sa atin na ang Kristyanismo ay hindi nakasandig sa malalayong larawan o malabong ideya. Ito ay nakatayo sa totohanan at ganap na gawa ni Jesus, na ibinigay ang kanyang buhay upang tubusin ang mga tao mula sa bawat kultura, wika at bansa. Ang huling bahagi ng pangitaing ito ay isang personal na paanyaya, isang tawag sa pagsuko. Kung ang buong langit ay lumuluhod sa trono ng Diyos, paano tayo mananatiling walang pakialam? Kung inaalis ng mga matatanda ang kanilang mga korona, kung naglalagablab sa apoy ang mga gulong, kung ang mga nilalang ay sumisigaw ng banal magpakailanman, kung gayon, tinatawag ang bawat pusong tao upang tumugon. Ang pangitaing ito ay humihingi ng desisyon. Isusuko ba natin ang ating buhay sa kordero o mananatili tayong nasa labas ng bilog ng pagsamba? Tinanggap ni Juan ang makapangyarihang pahayag na ito sa Patmos, hindi upang tugunin ang kuryosidad, kundi upang gisingin ang iglesia sa tunay nitong layunin. Ang misyong ito ay buhay pa rin ngayon. Ang mundong ating ginagalawan ay puno ng kawalan ng katiyakan, ngunit ang trono ng Diyos ay hindi matitinag. Maaring dumaranas tayo ng pagsubok, ngunit kinakatawan na tayo sa langit. Maaring nakakaramdam tayo ng kahinaan, ngunit kabilang tayo sa isang walang hanggang kaayusan kung saan ang lahat ay tumuturo sa kaluwalhatian ng Diyos. At kung ang trono talaga ang sentro ng sansinukob, tanging sa paligid nito magiging makabuluhan ang ating buhay. Ang nakita ni Juan ay hindi lamang sulyap sa hinaharap,
Ito ang espiritual na realidad na sumusuporta sa ating kasalukuyan. Malinaw ang paanyaya, mamuhay bilang isang taong kabilang sa malapit sa trono, sumamba bilang isang taong tinubos na, at lumakad ng may pagtitiwala. Batid na ang sakit at dalamhati ay isang araw mawawala sa harap ng isa na naghahari magpakailanman. Mula sa trono na ito, dumadaloy ang natitirang bahagi ng aklat ng pahayag, ang mga tatak, mga trumpeta at mga mangkok ng paghatol. Ngunit bago pa man maganap ang lahat ng ito, malinaw na ang mensahe. Ang trono ang sentro at tinatawagan tayong mamuhay ngayon bilang bahagi ng walang hanggang kahariang iyon. Sa puso ng lahat ng inilarawan ni Juan, ang mga matatanda, buhay na nilalang, nagliliyab na gulong, mga kidlat, kulog at walang katapusang pagsamba, may isang katotohanang nag-uugnay sa lahat. Si Hesukristo ang sentro ng kaluwalhatian ng langit. Siya ang korderong pinatay at ngayoy nabubuhay magpakailanman. Dahil sa kanyang sakripisyo, makaaawit ang mga matatanda. Dahil sa kanya, ginagantimpalaan ang iglesia. Dumadaloy ang pagsamba dahil siya ay karapat-dapat. Gumagalaw ang mga gulong dahil siya ang kumukontrol sa kasaysayan. At hindi tumitigil ang mga nilalang dahil ang kanyang kabanalan ay walang hanggan kamangha-mangha ang trono, ngunit ang kordero ang sentro ng lahat. Kung wala si Jesus, walang papuri, walang kaligtasan, walang kinabukasan. Ang pangitain ni Juan ay nagkakaroon lamang ng saysay sa liwanag ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Sa pamamagitan niya, ang langit at lupa ay pinag-isa. Ang oras at kawalang hanggan ay pinagdugtong. Nabuo ang isang bayang itinalaga upang luwalhatiin ng Diyos. Kaya't ang nasaksihan ni Juan ay hindi lang tungkol sa darating, ito'y tungkol sa kung ano na ang humuhubog sa buhay ng lahat ng lubos na nagpasakop sa anak. Iyon ang dahilan kung bakit ang pangitaing ito ay hindi lang para panoorin, ito'y dapat tugunan. Kung ang langit ay lumuluhod sa kordero, paano tayo mananatiling walang galaw? Ito ang tawag na umaalingaw-ngaw mula sa trono mismo, mamuhay na nakasuko kay Jesus. Kilalanin siya bilang Panginoon, manunubos at walang hanggang hari. Kung sa araw na ito ay nararamdaman mong nais mong bumalik kay Jesus matapos lumayo, o handa ka nang magsimula ng bagong buhay sa daan ng walang hanggang kaligtasan, buksan mo ang iyong puso at bigkasin ito ng may tunay na pananampalataya. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang tanging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. At kung ikaw ay kanya na, itype mo sa mga komento sa ibaba ang salitang Amen. Ang salitang iyon ay higit pa sa pahayag, isa itong paraan upang ibahagi ang mensaheng ito sa iba, upang mas maraming puso ang makatagpo ng pag-asa, kapatawaran at bagong buhay na matatagpuan sa kordero. Hayaan na ang bawat bahagi ng pangitaing nakita ni Juan sa Patmos ay magpaalala sa atin ng isang makapangyarihang katotohanan. Ang trono ay hindi bakante. Si Kristo ang nakaupo rito. At darating ang araw na ang bawat tuhod ay luluhod sa Kanya. Hanggang sa dumating ang araw na iyon, mamuhay tayong gaya ng mga taong kabilang sa Kanyang kaharian, mahigpit na kumakapit sa pag-asa, lumalakad sa pananampalataya at sabik sa sandaling tatayo tayo sa harap ng isa na kaisa-isang karapat dapat buksan ang balumbon at wasakin ang mga tatak nito. Salamat sa iyong pagdalo ngayon. Hanggang sa muli, ituon mo ang iyong mga mata sa trono at ang puso mo sa kordero.